Hi! Welcome to my channel. Pag-uusapan natin ngayon mga friends ang move on versus forgive. Pareho ba talaga? Okay? Yon. Difference ng paglimot, pagtanggap at pagpapatawad. Magkaparehas ba yan? Para sa akin, hindi yan magkaparehas. Hindi magkapareho. Kasi ganito yan mga friends. Pwede kang mag-move on na hindi ka nakapagpatawad. Okay? Hindi sila magkapareho kasi pwede kang mag-move on na hindi ka nakapagpatawad. Halimbawa mga friends, nag-move on ka. Ngayon, bumalik ka doon sa pinanggalingan. Nakita mo yung taong nagkamali sa'yo. Bumabalik yung sakit na nilikha ng taong yun sa'yo. Kasi walang pagpapatawad na ginawa. Nag-move on ka lang. Pero bumabalik ang sakit na nararamdaman mo during that time na sinaktan ka ng taong yun, kung sino man yung taong yun. Ngayon, pwede ka rin mag-forgive na hindi ka rin naka-move on. O, diba? Kasi inuulit-ulit mo lang. Paulit-ulit lang yung mga bagay na yun. Kaya kailangan talaga magpatawad ka, then move on. Paano? Ito kasi mga friends, sabi ng Matthew 18:21-22, sabi ni Peter, Jesus, O Lord, ilang beses po ba ako magpatawad sa aking brother or sa aking sister na nakasakit sa akin? Up to 7 times ba? Sabi niya. Tinanong niya si Jesus. Ito naman yung sagot ni Jesus. No, I tell you, not 7 times, but 77 times. Imagine mo, 77 times. Ibig sabihin, ilang beses paulit-ulit ka mang masaktan, paulit-ulit ka ring magpatawad. Kasi yun ang sinabi ng Bible. 7 times but 77 times. O diba? 77 times? Grabe. Buhay ka pa kaya nun? 77 times? Ganun. Kaya kailangan magpatawad tayo kasi hindi limitado ang pagpapatawad. Hindi limitado ang forgiveness kahit paulit-ulit kang nasaktan. Tinuturuan tayo ni Jesus na magpatawad ng walang bilang. Opo. Ganon kabuti ang Panginoon. Tinuturuan tayo kasi ganito yun mga friends. Kapag ikaw ay hindi nakapagpatawad, naglilikha ito ng sakit. Ano-ano ang sakit? Sabi ng Bible, parang yung babaeng nanganganak ng normal, di ba masakit yun pag nanganak ka ng normal? Imagine mo, lalabas siya. Lalo't first time ka lang manganak, napakasakit noon. Sabi ng mga nanganganak ng normal. Ganon ang sakit na dinudulot kapag ikaw ay hindi marunong magpatawad. Ganon yun mga friends. Kasi ganito, nai-stress ka sa taong yan. Papasok ang depresyon kasi hindi mo na nakokontrol ang stress. Ngayon, kapag na-depress ka na, nakakagawa ka na ng mga bagay na dati-rati hindi mo naman ginagawa. Pangatlo, nagkakaroon ka na ng anxiety. Every time na makita mo yung taong nakasakit sa'yo, nagkakaroon ka na ng anxiety attack. Ano yun? Di ba sakit din yun? Ganon. Kaya bago ka mag-move on, magpatawad ka muna. Ito pa ang sinabi ng Bible sa Epeso 4:32, Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another, each other, just as in Christ God forgive you. Maging compassionate tayo sa ating kapwa tulad ng pagpapatawad ni Kristo sa atin. Tayo ay pinatawad ng Diyos, kaya dapat din tayong magpatawad sa iba. May kindness at compassion. Yes, kasi kapag
bulaklak ng bibig mo lang, pinatawad ko na yan. Pero deep inside sa ating heart, wala pa pala yung kapatawaran doon. O, diba? Hayaan mo na yun, pinatawad ko na yun. Kinalimutan ko na yung ginawa niya sa akin. Kung minsan ganun ang bukang bibig ng tao. 'Di ba, mga friends? Kasi nga wala yung tunay na pagpapatawad. Sabi ng Colossians 3:13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. So paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, forgive as the Lord forgive you. Dito sa Ephesians, Christ God forgive you. Pagdating sa Colossians, Lord forgive you. So, ibig sabihin, pinapatawad talaga tayo ng Panginoong Diyos. Kaya kung paano tayo pinatatawad ng Panginoong Diyos, ganun din ang pagpapatawad natin sa nagkakasala sa atin. Kasi kapag hindi tayo magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Panginoong Diyos. Ganun. Bagamat siya ay Diyos ng pag-ibig, pero Diyos din siya ng hustisya. Lalo na kapag pinatawad ka na ng Panginoon tapos ikaw hindi ka marunong magpatawad sa kapwa mo. May isang kwento sa Bible, mga friends. May nangutang sa kanya. So, naniningil. Sabi ng Panginoon niya, patawarin niya. So, anong ginawa niya? Hindi niya pinatawad yung taong nagkautang sa kanya. Bagkus pinahirapan pa niya. So, nalaman ng master. O diba? Kinuha sa kanya lahat ng anong meron siya. Kaya ganun ang Panginoong Diyos. So sabi ng Matthew 6:14-15, forgive if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Imagine mo. Kung si Jesus Christ pinatawad ka, ganun din ang amang nasa langit, patatawarin din tayo. Kasi may connection and forgiveness natin sa iba at ang forgiveness ng Diyos sa atin. Hindi madali, pero mahalaga. Hindi madali ang magpatawad, pero kailangan natin magpatawad. O, diba? Hindi siya madali, pero mahalagang gawin ang pagpapatawad. Forgive and you will be forgiven. Sabi ng Luke 6:37. O, diba? Forgive and you will be forgiven. Simple pero powerful. Imagine mo, forgive and you will be forgiven. Simpleng salita pero powerful. Ang pagpapatawad ay nagbubukas ng healing. Hindi lang sa iba, kundi pati sa sarili. Diba? Yun ang sabi ko kanina. At sabi rin naman ng Psalms 103:12, as far as the east is from the west, as far as He removed our transgressions from us. Ganito magmahal ang Panginoong Diyos. Kapag pinatawad ka niya, totally remove na ang kasalanan. Ito ang example ng tunay na forgiveness. Kaya yun ang dapat natin gawin, mga friends. Dahil pinatawad tayo ng Panginoon, magpatawad din tayo. Kaya sabi niya, gaano man kalayo ang hilaga sa silangan, ganun tinatanggal ng Panginoong Diyos ang transgressions sa atin. Diba? Ganun tayo kamahal ng Panginoong Diyos. Kapag pinatawad ka niya, totally remove na ang kasalanan. Ito ang example ng tunay na forgiveness. So, balikan natin ang ating pamagat. Ang move on ba at forgiveness ay magkaiba? O pareho ba talaga? Ang sagot natin dyan, ang move on at forgive ay hindi magkaparehas kasi pwede ka mag-move on na hindi ka nakapagpatawad. So kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, ganun din natin patawarin ang mga nagkasala sa atin para less sakit. At ang pagpatawad ay nagdadala ng healing sa ating spiritual, maging sa physical. Yan ang makikinabang kapag tayo ay nagpatawad. So, yun lang. Patawarin mo na yung may nagkamali sa'yo. Bye-bye. Peace. God bless.